serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, business, sports at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maikasa ang isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam para mapalakas ang maritime cooperation sa West Philippine Sea o WPS. Sa kanyang pakikipag-usap kay outgoing Vietnam Ambassador to the Philippines Wang Huy Chung, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng maritime cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, magpapalakas ang maritime cooperation sa relasyon ng dalawang bansa at magdudulot ito ng stability sa mga hamon na mayroon ngayon sa South China Sea. Malaking hakbang anya ang isang kasunduan para sa Pilipinas at Vietnam. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Senate President Juan Miguel Zubiri hinamon ang mga negosyanteng Filipino-Chinese na kondenahin ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Narito si Nympha Asuncion. Hinamon ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry na kondenahin ang pag-atake ng China sa mga tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ni Zubiri matapos magbabala ang Chamber sa suwestyon niyang i-boycott ang mga kumpanya at produkto ng China kasunod na rin ang nangyaring pambobomba ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard habang papunta sa Ayungin Shoal. Nanawagan rin ng Senate President sa grupo na kung talagang nag-aalala sila sa economic impact na idulot ng boycott ay dapat tumulong silang kumbinsihin ang kanilang mga Chinese state-owned contacts na umalis na sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Una dito, minungkahin na ni Zubiri na tularan ng Pilipinas ang Vietnam na humanap na ng ibang trading partner imbes na dumepende sa China. Maaari rin anyang muling buksan ng Pilipinas ang free trade agreement natin sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, European Union, Australia, New Zealand at iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Social at Economic Transformation Agenda ng pamahalaan inilatag ng Economic Team ng Administrasyon. Magbabalita si Alvin Baltazar.
Tiwala ang economic team ng Marcos administration sa papalakas na ekonomiya ng bansa at masusustinin nito ang economic momentum. Sa gitna na rin ito ng mga nakalatag na economic activities, kabilang na ang pagpapataas ng productive capacities kapwa sa pampubliko at pribadong sektor. Kasama rin sa mga nakalatag na hakbang ang pagpapaigting sa mga interbensyon na may kinalaman sa supply side at demand side management upang mapanatili ang pangkalahataang price stability sa gitna ng epekto ng masamang panahon, El Nino at trade tensions. Babantayan din ng economic team ang impact ng global economic slowdown habang pabibilisin din ang pagpapalawak ng oportunidad para sa mga Filipino exporters. Mas matatag na aniya ngayon ang ekonomiya na kayang harapin ang anumang hamong dumating, gayong nagawa nga nitong lampasan ang pinakamalalang senaryo noong pandemya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maharlika Investment Fund hindi makakaapekto sa 2024 proposed budget ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Nilinaw ni Finance Secretary Benjamin Diokno na hindi ibig sabihin na hindi prioridad ng pamahalaan ang pagliit ng deficit sa bansa at pagpondo ng pambansang budget dahil may nahanap na capitalization para sa Maharlika Investment Fund o MIF. Ito ang sagot ni Diokno sa ginawang interpellation ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa ginawang DBCC hearing sa Kamara kung saan tinanong nito ang initial funding ng MIF at budget deficit. Ayon kay Diokno, base sa MIF law, ang 50 billion capitalization ng Maharlika Investment Corporation o MIC ay magmumula sa Investable Fund ng Land Bank, DBP, dividend remittance ng Bangko Sentral ng Pilipinas, National Government Share ng PAGCOR, at iba pang government-owned gaming operators, regulators income at royalties maging ang special assessments. Anya, nag-commit na ang Finance Department kung saan kukunin ang pondo para sa 2024 pambansang budget. Una nang sinabi ng kalihim na hindi maapektuhan ng MIF ang 2024 proposed budget. Tiniyak din ito sa mga mambabatas na sa ilalim ng medium-term fiscal framework target ng Marcos Jr. Administration na bawasan ng debt to GDP ratio, deficit to GDP ratio at mamintini ang infrastructure spending ng 5 to 6% ng GDP. Melanie Valdez-Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Finance o DOF hindi pa ikinokonsidera ang pagsusulong ng wealth o luxury tax. Magulat si Kathleen Forbes. Wala pang plano ang Department of Finance na isulong ang luxury o wealth tax. Sa budget briefing ng DBCC, natanong ni Nueva Ecija Representative Ria Vergara si Finance Secretary Benjamin Diokno kung may iba pang tax measures ang pamahalaan na hindi regressive o tatamaan ng lahat ng tao, gaya na lamang sana ng luxury tax. Tugon na kalihim, hindi pa nila kinukonsidera ang luxury o wealth tax. Punto nito sa pagsusulong ng buwis, kailangan ikonsidera ang high yield o malaking balik at minimal na administrative cost. Kaya maghihirapan anyang ipatupad ang luxury tax dahil maaring itago lamang ang item gaya ng diamond o sa ibang bansa na lang bumili. Sa wealth tax naman, paliwanag ni Diokno, mas pinipili nila na bawisan ang consumption o yung binili ng isang individual kaysa sa kanyang income. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaasahang mas madadagdagan ang magbebenepisyo sa pinalawig na tax amnesty matapos na mag-lapse into law
o maging ganap na batas ang Estate Tax Amnesty Extension Act. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Senador Sherwin Gatchalian, ang pagpapatupad ng batas ay inaasahang makakahimok ng dagdag na 153,518 na potensyal na mag-a-apply para sa tax amnesty. Bukod dito, inaasahan ding makakakolekta ito ng 6.15 billion pesos na dagdag na kita para sa gobyerno. Giit ni Gatchalian, mas marami ang makikinabang sa pagbabayad ng estate tax sa ilalim ng batas, lalo na ang mga kababayan nating limitado lang ang kakayahang pinansyal. Ang buwis naman na makokolekta mula rito ay inaasahang magagamit sa mga proyekto ng pamahalaan na magpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Republic Act 11569, pinapalawig ang period ng pag-avail ng tax amnesty ng 2 taon o hanggang June 14, 2025. Pinapalawig din ang sakop ng tax amnesty para sa mga tagapagmana na mayapang kaanak mula Mayo 31, 2022 pababa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na magkakaroon ng quality control sa mga learning materials ng mga mag-aaral sa ilalim ng matatag curriculum upang masiguro na walang magiging error sa nilalaman ng mga material. Ayon kay Bureau of Learning Resources Director Aris Kawilan, bumubuo sila ng mga learning resource mediators na magsisiguro na pasok sa curriculum ang nilalaman ng mga learning materials. Titignan rin ng nasabing team kung language appropriate at age appropriate ang nilalaman ng mga learning materials. Nakatakda namang makipagpulong bukas ang Bureau of Learning Resources sa mga publishers upang talakayin ang mga detalye hinggil sa produksyon, development, quality assurance at disenyo ng mga textbooks para sa mga grades 1, 4 at 7 upang masimulan na rin ng DepEd ang pag-procure sa mga bagong textbook sa susunod na taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual binigyang diin ang pag-globalize ng mga MSMEs upang maisulong ang pagiging export-oriented economy ng Pilipinas. Balita mula kay Gab Villegas. Binigyan diin ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang mga programa ng kagawaran para sa mga micro, small at medium enterprises sa isinagawang poso na economic briefing sa Davao City. Ilan sa mga programa ng DTI ay ang pagkakaroon ng mga shared service facilities bilang paraan ng pagpapakilala ng teknolohiya sa mga negosyo kung saan napapabuti nito at naipapakilala ang produkto ng mga MSMEs. Binanggit rin ni Secretary Pascual ang misyon ng pamahalaan na isulong ang business ecosystem sa lugar sa pamamagitan ng pagtutulak ng free trade agreement at digitalization. Ayon pa sa kalihim, nakikita nila na ang Mindanao bilang strategic location para sa mga MSMEs para sila ay umasenso dahil sa gumagandang business environment sa lugar. Sa pagtatapos ng nasabing briefing ay binanggit ni Pascual na magiging pangunahing benepisyaryo ang Mindanao sa paparating na free trade agreement kasama ang South Korea kung saan may lalagay sa competitive position ang banana export ng rehiyon. Ito si Gab Villegas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Handa ang Anti-Red Tape Authority o ARTA na pumasok sa isang Memorandum of Understanding o MOU sa Foreign Chambers of Commerce para mapalawak pa ang saklaw ng Ease of Doing Business Law at pakinabang nito sa business sector at ekonomiya.
Kasunod ito ng pagdalo ni Anti-Red Tape Authority o ARTA Secretary Ernesto Perez sa Joint Maritime Committee o JMC meeting ng ilang foreign chambers of commerce sa German Club, Manila, kung saan tinalakay nito ang mga programa sa ilalim ng RA 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 o EODB Law. Dito ibinida ni Secretary Perez ang ilan sa tagumpay ng ahensya sa pag-streamline at pagtutulak ng digitalisasyon sa local government units o LGUs na nakakatulong para sa mas malaking business tax revenue at business registration. Bukod dito, binigyang diin ng kalihim ang positibong hatid sa ekonomiya ng streamlining regulations kabilang sa telecommunications, energy, logistics, housing, health, food, pharmaceutical at infrastructure sectors. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi na hahanapan ang mga international travelers ng COVID-19 vaccination status at certificate. Naglabas ang Department of Health o DOH at Bureau of Quarantine o BOQ ng bagong guidelines para sa vaccine certificates na lalabas at papasok ng bansa. Ayon sa DOH, lahat ng international travelers ay tanggap anuman ang vaccination status ng mga ito. Gayunpaman, nakadepende na sa bansang pupuntahan kung requirement doon ang vaccination. Kaya naman payo ng DOH na tingnan ang mga kakailanganin bago pumunta sa isang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD at pribadong sektor sani buwersa sa laban kontra malnutrisyon at stunting. May report si Mary Ann Bastasa. Binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahalagahan ng partisipasyon ng pribadong sektor para matugunan ang problema ng malnutrisyon at pati na ng stunting o pagkabansot sa bansa. Sa pagdalo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa General Membership Meeting ng Management Association of the Philippines o MAP, ibinahagi nito ang ilan sa mga programang pinagtutuunan ng ahensya ngayon para malutas ang kagutuman sa bansa. Kabilang narito ang Food Stamp Program o ang bagong intervention program ng pamahalaan na layong makatulong sa pangkain ng 1 milyong Pilipino na maituturing na pinakamahihirap at food poor. Nagpasalamat naman si DSWD Secretary Gatchalian sa MAP sa pagtugon sa panawagan nito ng whole of society approach para maitaguyod ang programa. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy na ang roll-out ng Food Stamp Program na layo na ring palawakin maging sa iba pang rehiyon sa bansa gaya ng BARM. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibayong dagat laban sa mga abusadong setup na nararanasan ng mga biktima ng Filipino trafficking sa mga bansa sa Asia. Sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, pinahihirapan at inaalila ang mga Pilipinong nabibiktima ng trafficking. Tinukoy dito ni Tansinco ang isang 30 anyos na Pinoy na biktima ng trafficking sa Myanmar. Para lamang makalaya siya, humingi ang mga human traffickers ng ₱250,000 kapalit ng kanyang paglaya. Gayunpaman, 168,000 lamang ang naibayad nito. Dagdag naman ng Immigration Protection and Border Enforcement Section, pinagtatrabaho ang lalaki ng 16 hanggang 18 oras kada araw para sa isang love scam at cryptocurrency company. Kapag hindi niya naabot ang kwota, paparusahan siya tulad ng push-ups, squat jumps at kuryente. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Lumagda ang Department of Trade and Industry o DTI at ang Bangsamoro Ministry of Trade, Investments and Tourism ng isang Memorandum of Agreement na magtitiyak sa pagkakaroon ng economic growth at development sa rehiyon. Binigyang diin ni DTI Secretary Alfredo Pascual na layon ng nasabing kasunduan na maisulong ang business development sa mga targeted areas sa Bangsamoro region. Positibo naman si BARM Chief Minister Ahod Ibrahim na ang nasabing kasunduan ay magbibigay ng pag-unlad sa rehiyon at magpapataas sa kita at magbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan ng Mindanao. Target ng nasabing partnership na matulungan ng higit 100 MSMEs na mabibigyan ng capacity building, business counseling at mentorship upang maging halal practitioners. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Recruitment ng mga dating Moro National Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF returnee muling bubuksan. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Muling bubuksan ang recruitment process para sa mga dating mandirigma ng Moro National Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF na nag-aasam na maging miyembro ng Philippine National Police. Ito ang inihayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo matapos na formal na manumpa kahapon ng 102 MILF at MNLF recruits para sumailalim sa isang taong basic recruitment course at 6 na buwang field training. Kapag matapos sila dito ay bibigyan sila ng temporary appointment at i-assign sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o ProBar. Ayon kay Fajardo, kulang pa ang mga ito para mapunan ang 400 slots sa ProBar na binuksan ng PNP para sa mga dating MNLF at MILF combatants. Dahil dito sinabi ni Fajardo na itutuloy nila ang pagproseso sa 7,000 mula sa 11,000 MNLF at MILF members na nakapasa sa Special Qualifying Eligibility Examination ng PNP noong Mayo 2022. Ayon kay Fajardo, susunod nilang ipoproseso ang mga aplikante na nakapasa sa mga medical requirements para mapunan ang kakulangan sa quota. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Teachers Congress, formal nang sinimulan ng DepEd CAR. Si Jong Munar sa balita. Formal nang sinimulan ng Department of Education Cordillera ang Teachers Congress nito, kakakibat ang temang Matatag Teachers as Catalyst of Learning, Inspiring, Empowering, Nurturing 21st Century Learners. Sa payag ni DepEd-CAR Regional Director Estela Carino, ang mga kalahok ay mga napiling mga guro sa rehiyon na hindi napasama sa training noong nakarang taon at maging ang mga naisa prioridad ng mga tinurang last mile school. Ayon kay Carino, kabilang sa mga paksang tinatalakay sa Kongreso ay mga reminders on strategies in teaching, pag-aanda ng mga guro sa instructional materials at iba pang paksang makakatulong sa preparasyon sa pagbubukas ng school year 2023 to 2024. Kabilang anya sa mga resource speakers sa mga gurong nagmula sa ibayong dagat na nakapagtapos sa tulong ng kagawaran, kakibat ang iba pang mga awardees. Sa pagbubukas ng Kongreso ay namahagid din ang kanilang mensahe sina Curriculum and Instruction Undersecretary Gina Gonong at Bureau of Curriculum and Development Director 4 Jocelyn Andaya via online. Mula sa Baguio City, Jong Munar, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jong Munar. City Government of Masbate Scholarship Program susuporta sa higit 1,800 estudyante. Ang detalye mula kay John Tatad.
Bago ang opisyal na pagbubukas ng klase ngayong taon, umabot sa 1,891 na estudyante sa kolehiyo ang naidagdag sa mga susuportahan ng City Government of Masbate sa ilalim ng kanilang scholarship program. Nakapaloob sa nasabing programa na tatanggap ng halagang 8,000 pesos ang bawat mag-aaral na nakapag-enroll sa mga pribadong paaralan, habang 2,500 pesos naman ay ipagkakaloob sa mga city scholar na nasa public schools. Ayon sa City Government of Masbate na pinamumunuan ni Mayor Socrates Tuason, ito ay ibibigay sa bawat city scholar kada semestre hanggang sila ay makapagtapos sa kolehiyo. Sa isinagawang orientation kamakailan para sa mga nasabing scholar kasama ang kanilang mga magulang, ipinaalala sa mga ito ang kanilang responsibilidad bilang city scholars pati na ang implementing guidelines ng nasabing programa. Sa kasalukuyan ay higit 3,000 ang active scholars ng lokal na pamahalaan ng Masbate City, kabilang ang 48 kumukuha ng master's degree. Hali Ivra Catanduanes, John Tatad, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay John Tatad, Municipal Tourism Office ng Goa Camarines Sur. Binibisita ang mga resort at restaurant para i-assess kung sumunod ito sa mga requirement na ipinatutupad ng Department of Tourism. Narito si Ronnie Hufancia. Binisita ng mga tauhan ng Municipal Tourism Office ng Goa Camarines Sur ang mga resort at restaurant sa naturang bayan para i-assess kung sumusunod ang mga ito sa requirement na pinatutupad ng Department of Tourism o DOT. Layon din itong alamin kung napapanatili ang kalinisan ng lugar ng isang negosyo. Ayon kay Tourism Officer Sheila Villes sa visitasyon, kasama nila sa ginagawang inspeksyon ang mga personal ng Sanitation Office, Business Permit and Licensing Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Engineering Office, Bureau of Fire Protection, Ecological Waste Management Office at iba pang municipal staff. Siniguro ng opisyal na patuloy silang magsasagawa ng nasabing aktibidad para masiguro na ang bawat negosyo sa nasabing munisipalidad ay napapanatili ang magandang kalidad ng serbisyong ibinibigay sa kanilang mga customer. Dagdag pa nito na wala naman silang nakitang paglabag sa mga pinatutupad na alituntunin ng Department of Tourism. Haliligdi sa probinsya kan Camarines Sur, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ronnie Hufancia. Half Pinoy, half Korean na batang babae dinukot sa Mandaue City matagumpay na nailigtas ng Philippine National Police o PNP. Magulat si Angelita Hapal. Ligtas na narescue ng mga otoridad ang isang 8 taong gulang na half Filipino, half Korean na batang babaeng napaulat na dinukot mula sa kanilang tinutuluyang apartment sa barangay Bakilid, lungsod ng Mandaue, Cebu, bandang alas 12 ng tanghali, Agosto 10. Nahuli rin ng mga pulis ang suspect na kinilalang si Godiflor Rama, 38 taong gulang at caretaker ng apartment na tinutuluyan ng biktima. Una nito dumulog sa tanggapan ng Mandaue City Police Office, Police Station 2 ang ina ng biktima at inireport ang pagdukot sa kanyang anak. Base sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang paglabas ng suspect sa apartment building na may dalang itim na maleta kung saan ito isinilid ang bata. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng MCPO upang mailigtas ang biktima. Ayon kay MCPO Director Police Lieutenant Colonel Jeffrey Caballes, umamin umano ang suspect na mayroon itong galit sa kamag-anak ng biktima kung kaya nagawa nito ang krimen. Pasado alas 7 kagabi nang natagpuan ng mga pulis ang suspect at ang biktima sa isang apartment na malapit rin lang sa pinangyarihan ng insidente. Nasa kustodiya na ngayon ng Police Station 2 ang suspect habang hinahanda ang kasong isasampa laban dito. Gikan din sa Dakbayan sa Mandaue, Angelita Hapal para sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Angelita Hapal. Regional Development Council ipinapakilala ang plano tungo sa pagpapanatili ng economic transformation sa rehiyon ng Caraga. May report si Dayanara Sumapad.
Opisyal nang inilunsad ng Caraga Regional Development Council o RDC ang Caraga Regional Development Plan o RDP 2023 to 2028 sa isang regional launch na isinagawa kahapon sa LMX Convention Center sa Butuan City. Ang nasabing event ay nilahukan ng iba't ibang partners at stakeholders mula sa lahat ng antas ng gobyerno, pribadong sektor, non-government organizations, academe, media at kabataan. Highlight ng kaganapan ang mga pangunahing tampok ng plano, partikular na ang bagong overarching development strategy sa rehiyon na ma-industrialize at ma-innovate ang mga sektor sa fishery, agroforestry, mining and ecotourism o I2FAME upang makaambag sa pagkamit ng long-term vision ng bansa na isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat sa pamamagitan ng paglalatag ng pundasyon para sa sustained economic transformation, recovery at paglikha ng mga green and decent jobs sa antas ng rehiyon. Ang regional launch ay naglalayong makamit na itaguyod ang Caraga RDP 2023 to 2028 at I2FAME na estratehiya sa RDC's primary at secondary audiences at masecure ang suporta ng mga Karaganon. Bilang kampiyon naman ng Caraga RDP 2023 to 2028, si RDC Chairperson at Province of Dinagat Islands Governor Nilo P. Demeray Jr. ang nanguna sa naging region's call to action. Mula sa Butuan City, ito po si Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dayanara Sumapad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Ihahatid sa atin yan ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Asahan ang pagkaltas ng presyo sa kuryente ngayong buwan ng Agosto kung saan babawasan ng 28 sentimo kada kilowatt hour ng Manila Electric Company o Meralco dahil na rin sa pagbaba ng presyo sa generation charge sa ikatlong sunod na buwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na lalabas na 10 piso at 70 sentimo ang presyo kada kilowatt hour sa mga residential households ngayong Agosto mula sa 11 piso at 19 na sentimo noong nakalipas na buwan ng Hulyo. Ang mga sambahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay mababawasan ng 58 piso ang kanilang buwanang bayarin. Para naman sa mga sambahayan na kumukonsumo ng 300, 400 at 500 kilowatt hour, makikita nila na natapyasan ng 87 piso, 116 na piso at 145 piso ayon sa pagkakasunod sa kanilang buwanang bayarin. Sa isang virtual briefing, sinabi ni Meralco spokesperson at Vice President for Corporate Communications, Joe Zaldarriaga, na may kabuang piso at 1 sentimo ang nabawas sa singil sa kuryente sa nakalipas na 2 buwan. Ayon sa Meralco, ang bawas 21 sentimo sa presyo sa kuryente ay dahil sa pagbaba ng presyo sa generation charge na naging 6 piso at 39 sentimo kada kilowatt hour nitong Agosto mula sa 6 piso at 61 sentimo kada kilowatt hour noong Hulyo. Sinabi naman ni Lawrence Fernandez, Vice President at Head of Utility Economics ng Meralco, na ang bawas sa presyo ng Malampaya Natural Gas ay nakatulong din sa pagbaba ng presyo sa kuryente para sa naturang buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang opisyales ng United Airlines na ang demanda sa paglalakbay sa Asia-Pacific region ay dadami dahil sa inaasahang interes sa kanilang San Francisco to Manila na ruta. Sa isang pahayag, sinabi ni Walter Diaz, United Airlines Regional Director para sa Greater China,
Korea at Southeast Asia sales na ang inaasahang nilang pagtaas ng paglalakbay ay dahil na rin sa kondisyon ng ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon at ang mga travel trends nito. Nitong nakarang buwan, inanunsyo ng kumpanya na plano nilang magkaroon ng daily non-stop direct service sa pagitan ng San Francisco at Maynila na magsisimula sa Oktubre at 30. Aalis ang Manila to San Francisco flight ng alas 5:55 ng umaga at darating sa Amerika ng alas 7:20 ng umaga. Lulan ang Boeing 777-300ER, ang pinakamalaking eroplano ng airline. Sinabi ni Mr. Diaz na pangarap niyang magkaroon ng ruta na ganito ng mahigit 20 taon at matagal niya nang nakikita na magkakaroon ng transcontinental flight na magkokonekta ang Estados Unidos sa Maynila. Malaki raw ang benepisyo ng ruta sa Pilipinas at ang San Francisco hub ay inaasahang magdadala ng maraming pasahero na papunta sa bansa. Ang panibagong ruta ay magiging dagdag sa non-stop service ng airline patungong Maynila galing ng Guam at Palau na sinabi ng airline ay may malakas na demanda. Sinabi naman ni United Airlines Country Manager for Sales Philippines, Pam Navarro, na isa lang ang San Francisco to Manila route sa pinaplanong 15 Asia-Pacific destinations ng airline. Kasama sa listahan ng direct flights mula San Francisco ay ang New Zealand, Australia, Japan, South Korea, Tahiti, Singapore, Shanghai, Hong Kong at Taipei. Inaasahan ng airlines na sa taong 2032 ay makakatanggap sila ng 700 na bagong narrow at wide-body aircraft para dagdagan ang 770 eroplano ng airline. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinalita ng SM Investments Corporation o SMIC na ang kanilang consolidated net income na 36.5 bilyong piso para sa unang kalahati ng taon ay sumasalamin ng 32% na karagdagang kita mula sa 27.7 bilyong piso sa kaparehong panahon ng nakalipas na taon. Sa isang payag, sinabi ni Frederick D. Buncio, SMCI President at Chief Executive Officer, na ang resulta ay dahil sa positibong lagay ng ekonomiya at ang solidong sentimiento ng mga mamimili. Binigyan din ni D. Buncio na dahil rin sa mababang unemployment at mas magandang inflation rate, kaya marami ang bumibili ngayon hanggang sa katapusan ng taon. Ang consolidated revenue ng kumpanya ay tumaas ng 18% sa 286.3 bilyong piso mula sa 242.6 na bilyong piso sa nakalipas na taon. Ang total net earnings ng kumpanya mula Enero hanggang Hunyo ay mula sa retail na bumubuo ng 17%, sa property na bumubuo ng 26%, banking na may pinakamaraming bulto sa 47% at 10% sa portfolio investments. Nakapagtala din ng 21% karagdagang net income sa naturang panahon kung saan umabot ito ng 8.4 bilyong piso mula sa 7 bilyong piso na tumaas din ang revenues ng 15% sa 188.9 bilyong piso mula sa 164.3 bilyong piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maaring umabot sa 14 na koponan na lalahok sa Philippine Basketball Association o PBA. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na hindi pa sigurado na tutuloy ang dalawang grupo na interesadong sumali ng liga. Kasalukuyang may 12 teams ang PBA. Ang pinakahuling mga koponan na pumasok ng liga ay noong 2014 kung saan sumali ang Kia na ngayon ay Terra Firma at ang Blackwater. Binili naman ng Converge ang prangkisa ng Alaska noong 2022. Ang iba pang teams na kasama sa liga ay ang Barangay Ginebra, TNT Tropang Giga, San Miguel, Magnolia, Northport, Terra Firma, Meralco, NLEX, Blackwater, Rain or Shine at Phoenix. Naging pang-13 koponan ang Chunyu Bay Area Dragons bilang guest team nitong nakaraang 2022 PBA Commissioners Cup. Kung sakaling umabot sa 14 ang koponan, ikukonsidera ng PBA ang mga araw na isa hihimpawid ng kanilang broadcast partner ang mga laro. Kasalukuyang ipinapalabas ang mga laro ng PBA tuwing Miyerkules, Biyernes, Sabado at Linggo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sumambak na kaagad sa mga shooting drills si Kai Sotto kasama ang Gilas Pilipinas para sa preparasyon nila sa FIBA World Cup na nakatakda sa Agosto 25 na gaganapin sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Dumating sa ensayo ang UAAP Juniors Most Valuable Player nitong Miyerkules ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig City. Kompleto ang Gilas Pilipinas squad na kakagaling lamang sa matagumpay na kampanya sa Guangdong, China. Samantala, nagpakita rin si NBA star Jordan Clarkson ng Utah Jazz sa ensayo na nag-a-adjust na lamang sa time zone. Galing Los Angeles, California si Clarkson, dumating sa bansa ng Martes at nakipagkita kaagad sa ilang opisyales ng Samahang Basketball ng Pilipinas, kabilang na si Chairman Emeritus Manny Pangilinan. 2 linggo na lamang ang nalalabi para makuha ng Gilas ang chemistry, kaya't inaasahang matindi ang kanilang magiging ensayo sa mga susunod na araw. Sinabi naman ni Head Coach Chot Reyes na kailangang ibigay ng team ang lahat dahil kapag hindi nila ginawa yon ay wala silang tsansang makapanalo sa kanilang mga kalaban. Kasama ng Gilas Pilipinas ang Angola, Dominican Republic at Italy sa Group A. Kasalukuyang ranked number 40 ang Pilipinas at inaasahang ipaghihiganti ang kanilang pagkatalo sa 2019 World Cup sa China laban sa 41st ranked na Angola. Magiging mabigat naman ang kanilang asignatura laban sa ranked 23rd na Dominican Republic at 10th ranked na Italy. Subalit inaasahang lalaban ng Gilas dahil kasama na rin sa roster sina Sotto at Clarkson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madadagdagan ng koponan ang Premier Volleyball League o PVL sa darating na third conference ngayong taon. Ang ikalawang team ng Akari Lighting and Technology Corporation sa PVL na NX-led Chameleons ang ika-12 koponan na sasali sa liga. Dahil sa marketing exposure at suporta sa liga, nagdagdag ng panibagong team ang Akari bukod sa Chargers na pinangungunahan ni Faith Nisperos at Dindin Santiago Manabat. Ayon kay Akari Sports Director Russell Balbacal, subok na raw ang PVL bilang isang platform para ma-promote ang kanilang produkto. Siniguro ni Balbacal na ang bubuuin nilang team ay magiging competitive at pwedeng makipagsabayan sa mga makakalaban nito sa PVL. Ipapalabas ng team ang mga miyembro ng kanilang koponan at ang coaching staff nito sa mga susunod na linggo.
Nitong kakatapos lamang na conference, 3 panibagong team ang sumali sa liga. Sila ay ang Jerfloor Defenders, Farm Fresh Foxies at Photon Tornadoes. Inaasahan ng PVL na magsisimula ang huling conference ng liga sa kalagitnaan ng Oktubre at tatakbo hanggang Disyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Jerome Toledo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello, magandang araw sa ating mga kachismis na nag-aabang ng mga trending na balitang artista. Tara na, pasadahan na natin ang mga latest chismis. Ito, pumanaw na ang veteranong aktor na si Robert Arevalo o Robert Francisco Ilagan sa totoong buhay nitong Huwebes, Agosto 10 sa edad na 85. Ibinahagi ng anak ni Robert na si Ana Ilagan ang malungkot na balita sa isang Facebook post. Ayon kay Ana, mapayapang pumanaw ang kanilang ama alas 17 ng umaga ng araw na iyon. Hindi dinetalya ng pamilya ang sanhi ng pagpanaw ng veteranong aktor. At naulilan ni Robert ang kanyang asawang si Barbara Perez at ang mga anak nitong si Ana at Gina Arevalo. At nakilala si Robert sa mga pelikulang The Visconde Massacre Story, Working Girls at Valiente. At marami ng teleserye ang pinagbidahan ng aktor. Ang huli dyan ay ang Probinsyano. Samantala, sa pangalawang istorya natin, tila nabunutan ng tinig ang star for all seasons, Vilma Santos, sa pagkaka-absuelto ng kanyang anak na si Luis Manzano sa kasong syndicated estafa na isinampa ng National Bureau of Investigation sa Taguig Prosecutor's Office laban sa mga matataas na opisyal ng Flex Fuel Corporation. And nag-ugat ang kaso nang magreklamo ang mga investors ng nasabing kumpanya laban sa TV host at sa ibang mga personalidad. Ayon sa isang ulat, na engganyo ang mga investor na mamuhunan sa kumpanya ng halos 1 milyong piso kapalit ng pagmamay-ari ng isang gas station. At itinanggi rin ng kumpanya ang mga alegasyon ng mga nagrereklamo. At buo ang tiwala ni Vilma na walang kasalanan ang kanyang anak dahil walang intensyon si Luis na manloko ng kapwa, partikular na sa issue ng pera. At ito pa ha, nireveal ng It's Showtime host na si Ryan Bang na dito na siya sa Pilipinas maninirahan. And sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Miyerkules, Agosto 10, inilahad niya ang pagmamahal nito sa Pilipinas and gusto ng Korean Pinoy host na magpasaya pa ng mas maraming madlang people. And ayon pa kay Ryan, dito na daw siya lumaki at dito na rin daw siya mamamatay. And natanong din siya ng entertainment press kung ready na ba siya. O natanong din si Ryan ng King of Talk kung ready na ba siyang lumagay sa tahimik. Pagbibiro pa niya dun sa interview na yun, matagal na siyang nag-iipon. Mula pa nung bata pa lamang siya. At nakilala si Ryan Bang ng manalo ito bilang second placer sa teen edition ng Pinoy Big Brother bago maging host ng It's Showtime. And yan ang mga trending na balitang artista para sa araw na ito. Ako po si Jerome Toledo para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jerome Toledo. Iyan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, gina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Bril Canco. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Jerome Toledo para sa showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at syempre, maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.